Bakit ka pa bibili ng mga mamahaling champagne or sparkling juice kung kaya mo naman gumawa nito? Napakadali at healthy pa. Tara, ipakita namin sa inyo kung paano ito gawin. Para po makagawa ng pineapple soda or sparkling pineapple, pineapple champagne, ito po yung gagamitin natin. 3 pineapple po, medium size. So ngayon po, ibabad ko lang po yan sa tubig. And then lagyan ko po ng baking soda. Ito po yung magiging panlinis natin para mawala po yung mga dumi-dumi po dyan or chemicals or pesticide kung ano man po meron po dito sa ating pinya. Soak lang po natin ito ng up to 30 minutes. Magkalipas po ang 30 minutes, binalawang ko lang po yan ng mabuti. And then, tanggalin po natin yung magkabilang dulo niya. And then, slice lang po natin ng maliliit. Ganyan lang po. Gagamit po tayo dito ng 2.5 liters ng tubig, 2 litro at kalahati po, and then 300 grams po ng brown sugar. Tunawin lang po muna natin yung asukan. Ano lang po ito? Normal tap water. Galing lang po sa gripo. Ito na po yung mga pinya na na-slice ko. Ilagay na po natin sa bote. Maglalagay din po ako ng kunting luya. Huwag po kayong mag-alala, hindi po yung maglalasang salabat. And then, huwag din po kayo mag-alala sa asukal. Kasi po, ito po, magkakaroon po ito ng natural probiotics or good bacteria, yung natural yeast po. Kakainin po niya yung mga sugar. And then, magiging po siyang soda. Kaya po nagiging soda. Nagpuproduce po ng CO2. Mas healthy pa po ito kumpara sa mga soda po na nabibili natin sa market. Kasi ito po, meron po siyang probiotics or good bacteria. And then, bigyan po natin ng isang magandang halo. And then, takpan po natin na wala po makakapasok na kahit anong bagay dyan. Ferment po natin ito ng 3 days. Every 24 hours po, hahaluin natin. Ito po yung result ng first 24 hours natin. Kung mapapansin po ninyo, meron na po siya mga bubbles. Ibig sabihin po, nagiging maganda po yung fermentation na ginagawa natin. Kaya po siya nagkaka-bubbles. Yan pong bubbles na ay CO2 po yan. Nagpuproduce po kasi ito ng good bacteria, probiotics, o yung pong natural yeast. Yan po, nagbabubbles-bubbles po siya. Habang kinakain po nila yung sugar, nagpuproduce naman po yan ng CO2. Kaya po nagbubula. So ngayon din po yung unang araw ng paghalo natin. Haluin lang po natin ng maganda. And then takpan po natin ulit. Makalipas po 3 araw, or eksakto pong 72 hours, ready na po itong ating ginagawang fruit soda or ito pong with probiotics na fruit soda natin. So, tanggalin na po natin itong mga pinya. After po natin masala, ilagay na po natin sa mga bote na paglalagyan po natin. So, dapat po yung mga bote, sterilize po natin yan. Dapat po malinis para maiwasan po natin yung contamination. At dapat po yung mga bote, hindi po punong-puno. And then, ready na po tayo para sa second fermentation. I-ferment po natin ito ng up to 24 hours. Pwede nyo naman pong ilagay sa ref or sa chiller. Mas matagal lang po siyang mag-carbonize o maging soda. Kalipas pang 20 hours, ito na po yung resulta. Tama po, 20 hours pa lang po yung nakakalipas. Excited na po kasi kami. Pwede na po yan. Open na po natin. Oh! Ay! Grabe! And then itong isa, gusto niya mamambuksan itong nasa plastic na bote. Ayan po ano. Kasi may mga nagtatanong po sa amin na kung pwede daw po sa plastic na bote. Ito kasi mga glass, ito plastic na bote. So mama, open muna. Dandahan lang. Pag putok yan. Wala ka. Oh man! So syempre, titikpan po natin yan. Grabe, yung naging pagsabog nung isa. Talaga siyang parang naging fountain talaga siya dito. Nabasa din yung kesame. And nagkalat dito sa lamesa. So para po maiwasan yung ganun, after po ng final fermentation, ilagay po natin sa chiller. Sa chiller lang po. Para po, hindi po siya gaanong na putok. Ito po, nilagay ko na po sa chiller. Mahina po yung ano niya, pagputok niya. Tamang ganun lang po siya. Mahina lang po yung pagsirit niya. And then, mabula po masyado. Para baga po siyang soft drinks.
Yan po, nakikita po ninyo yung subo niya dyan. So yun lang po ano. Titikman na po namin ni Mother. Cheers, ma. Nagkalat sa mukha ni Mama yung huling bukas niya eh. Gulat na gulat siya. Sarap. Hindi po siya ganun katamis and then hindi din po siya lasang luya. Kaya wag po kayong matakot sa luya at sa asukal. Yun lang po. Ito po yung amin homemade fruit soda. Pineapple fruit soda. Bye-bye.